Mayor Vico Soto nagalit sa isang kapitan. Iyan ang pag-uusapan natin patungkol sa kinabibiliban, hinahangaan at pinakamahusay na punong lungsod sa bansa ngayong araw po yan ng Linggo, May 25. Pero bago natin pag-usapan yan ay humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakilike and share na din po para mas dumami pa po ang makapanood ng content natin. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya at maraming thank you po sa solid viewers natin na OFW na patuloy na tumatangkilik, sumusubaybay ng ating munting channel, Mapait Bulaga, It's Showtime hanggang kay Mayor Vico Soto. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya. So yun nga mga kaparokya, isa na namang barangay captain ang hindi natin palalagpasin dahil sa ginawa nito na lubhang kinagalit ng butihing mayor. Nag-init ang ulo at naggalit si Mayor Vico Soto matapos makarating sa kanya ang report ng ginawa ng bagong halal na kapitan ng Barangay de la Paz. Sinabi umano ni Chairman-elect Acaw Romualdez na kailangan muna siyang timbrehan ng TPMO o ng Traffic and Parking Management Office sa operasyon na gagawin sa kanilang barangay at sinugod pa umano nito ang mga enforcer. Diin ni Mayor, hindi uubra ang walang respeto sa mga kawani ng gobyerno at sa lokal na pamahalaan. Kapitan, nandito tayo sa Barangay de la Paz. Unang araw pa lang na nag-assume office si Kapitan Acaw, ganyan na kaagad yung ginagawa. Pero mo nagsabi sa TPMO natin, sinabihan yung TPMO natin na pag mag-ooperate daw ang TPMO sa Barangay de la Paz, kailangan daw tumimbre muna sa kanya, kailangan daw mag-abiso sa kanya. Ang kapal naman ng mukha niyan, first day pa lang. First day pa lang, ganyan na. Ano pa kaya pag tumagal-tagal to? Napakabastos. Binabastos yung mga tao natin. Ako, mga tao natin, basta tama ang huli, sagot ko sila. Ako, hindi politika pinag-uusapan natin dito. Kung panalo siya, panalo, walang problema. Pero matuto siyang lumispeto. Gumalang siya sa otoridad. Galangin niya yung mga tao natin sa TPMO. Galangin niya ang local government of Pasig. Wala na nga, pinayagan na nga. Sinabi, sige, gusto mo talaga mag-assume office na ngayon. Pinayagan naman siya, hindi naman siya harangan . Nakiusap kami, baka pwede, sabay-sabay na lahat. Sa 20, sabay-sabay na. Di ba yun ang pakiusap sa lahat? Lahat, 29 barangays, pumayag. Okay, sige. Siya lang talaga ayaw. O di okay lang, karapatan niya yun. Nasa loob siya ng batas. Pero, pagdating sa paggalang sa mga enforcers natin, sa mga otoridad, uniform personnel natin, na kinikilala ng batas na may otoridad na manghuli at mag-enforce ng batas trapiko, sumunod tayo. Sumunod tayo. Walang kapitan-kapitan. Tanungin niyo kahit sinong enforcers natin. Ilan ang enforcers natin? Ilang hundred? 600? More than 600 traffic enforcers sa buong Pasig. Magtanong po kayo, kung tumawag kahit isang beses ang mayor, para makiusap na wag hulihin si ganito, pakawalan si ganito, kahit isang beses. Tanongin nyo, isa-isahin nyo yung 600 plus enforcers natin, kahit isang beses, wala akong tinawagan para pagbigyan ng isang tao. Ngayon, first day pa lang of office niya, may tatawag sa kanya, tapos sasabihin, dapat hindi hulihin yan. Anong klaseng tao yan? Anong klaseng opisyalis yan? Anong klaseng leader yan? Ang leader, dapat siyang unang sumusunod sa batas. Unang araw pa lang gumagawa na ng problema. Isipin mo, para sabihan yung enforcer natin na bawal manghuli kung walang permiso niya. Anong klase yan? Sinugod pa. Sinugod pa kayo? Basta kayo, sagot po kayo kasi tama ginagawa niyo. Pero sinugod pa yung mga enforcer natin. Sinugod pa. Ako marami akong naririnig, marami akong nababalitaan. Kahit campaign period, wala kayong narinig galing sa akin. Wala kayong narinig. Hindi ko siya siniraan. Wala akong sinabi. Doon sa mga nababalitaan ko, doon sa naririnig ko, mga abuse of authority, mga putante galing sa Rizal. Wala. Kasi wala naman akong ebidensya. Pero ito, sinugod niya mga tao natin na tama ang ginagawa, kaya hindi ako papayag na ganyan. Unang araw pa lang niya, gumagawa na siya ng problema. Nakakahiya naman sa mga taga-Barangay de la Paz. Tayo ginagawa lang natin kung anong tingin natin ng tama na sa loob tayo ng batas. Huwag ganyan.
So yun nga mga kaparokya, grabe si Kapitan, talaga nga pinainit ng gusto ang ulo ng butihing mayor. Kamag-anak ba si Kapitan ng mga Romualdez? At kung umasta akala mo si Siga, siguro feeling nito porket pinagbigyan siya na mag-assume office nang walang oath ay entitled na siya sa mga gagawin niya sa kanyang barangay sa lungsod Pasig. Grabe naman kakapalan niya ang Kapitan, baka may pinagmamalaki kasi kaapelyido ng Romualdez or baka kamag-anak pa ng Pangulong Marcos. Siguro feeling niya kayang-kaya niya si Mayor Vico Soto kasi siya lang ang bukod tanging nanalong Kapitan sa Pasig na hindi nag-oath under Mayor Vico Soto. Ang daming red flag ni Kapitan kaya tama ang sinabi ni Mayor Vico Soto. Paano pa kaya kung tumagal ito sa pwesto? Tsaka bakit kailangang abisuhan siya or ipaalam sa kanya kapag may manghuhuling TPMO sa kanilang barangay? Para saan, Kapitan? Para ipakita ang katigasan ng muka? Grabe, parang mas mataas ka pa sa lokal na pamahalaan ng lungsod Pasig. Parang mas mataas ka pa kay Mayor Vico Soto. Pero in fairness kay Kap, isa ding mapagpanggap si Kap dahil kapag may operasyon ng Oplan Kayusan sa barangay nila ay nandun siya. Talagang nandun yung present niya. Hirap ata magpanggap si Kap kapag nandun ang opisyales ng lungsod Pasig. Anyway, sa mga taga-barangay de La Paz, kayo na po ang humusga. Siguro mabait ito, pero ang umaktong parang entitled para sa isang politiko ay red flag na po yun para sa akin. May yabang si Kap para hindi sumabay sa oath taking. Grabe naman ang kamag-anak ng Pangulong Bongbong kung kamag-anak niya ito. Talagang kala mo entitled na siya sa kanyang pwesto. So hanggang dito na lang po tayo mga kaparokya. Mag-iingat po tayo. Thank you and God bless.